tuloy yung impeachment ni VP Sara, meron ng kumbaga may palakol na sa ulong nakaabang. Ha? Pag kayo ay pumanig-panig kay Sara, tutuluyan namin yung kaso. Ganyan po ang gawain ng gobyerno. Si Amy hindi na 'to babaligtad. Okay? But ako, tiwala ako kay Cheese kasi nanindigan naman ito. Sinabi niya na eh. Sinabi niya na talagang si Tambaluslos involved. Sinabi niya, the name that cannot be mentioned, minention ni Cheese. So, ibig sabihin, buo loob niyan. Hindi yan para umuro ngayon. Alam niya ni si Cheese na nililigaw ang investigasyon. Alam ni Cheese yan. No? Kaya, I don't think siya. Ito lang, tingnan natin si Joel Villanueva o si Jinggoy. Dito na magkakaalaman. Para maging mayorya, kailangang may magkakaanib ng di bababa sa 13 senador. Nang tanungin kahapon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ukol sa change of leadership, sinabi nitong hindi pa ngayon. Pero mayroon kumakausap sa mga senador, sir? No, we're in the minority. So of course we want to be in the majority. Okay. Diba? That was never a secret. Diba? Sila, they were in the minority. Senator Cayetano, kailangan namin ng Cayetano as Senate President. Wala na talaga mangyayari. Cheese, Cayetano, para mabalik sa Marcoletas as Blue Ribbon. Tila pinalitan na nga sa pwesto itong si Tito Soto bilang isang pangulo ng Senado. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. 17 senador handa umanong sumuporta kay Senator Loren Legarda bilang bagong Senate President. Ayon umano sa mga source ng Bilyonaryo News Channel ay hindi bababa sa 17 senador ang inaasahang susuporta kay Loren Legarda sa kaniyang posibleng pagtakbo bilang bagong Senate President, isang hakbang na maaaring maging makasaysayan sa 24-member Senate. Batay sa ulat, lumiban umano itong si Legarda sa caucus na ipinatawag ng kasalukuyang Senate President Vicente Soto. Sa gitna ng usap-usapang maaari siyang mapatalsik sa puwesto, isang source umano ang nagsabi na sa halip na dumalo sa caucus ay nakipagpulong pa itong si Legarda kay Senator Amy Marcos na siyang umano'y nag-alok sa kaniya ng suporta sa pagkuha ng liderato ng Senado kasama si Senator Alan Peter Cayetano. Dagdag pa rito, absent din naman umano sa majority meeting ang ilang senador na posibleng bahagi rin ng bagong alyansa na sina Senator Mark Villar, Camille Villar, Pia Cayetano at Senator Raffy Tulfo. Ang kanilang pagliban ay itinuturing ng ilang political observers bilang senyales ng posibleng realignment sa Senado. Kung tuluyang makakakuha ng 17 boto si Legarda, sapat na ito upang maagaw ang liderato mula kay Soto at magbukas muli ang bagong yugto sa pamumuno ng Senado. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa mga senador, ngunit patuloy na umiinit ang espekulasyon sa posibleng power shift na magaganap sa mataas na kapulungan. Kung kayo ang tatanungin, payag ba kayong ipalit na lamang si Senator Loren Legarda bilang bagong Senate President? Mag-comment lamang kayo sa ibaba ng video ito at para sa bupang detalye ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Thank you, Madam President. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Mr. President. Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Thank you very much. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nagkaasulian na ng kandila. Ha? Pwede ba akong kumanta? And now, the end is near.
And so, wag na po. Wala talaga sa tono. O, pag-usapan na lang natin ito, ha? O, basahin natin. O, Senator Panfilo Ping Lacson, Chairperson, Committee on Accountability. Accountability ba yan? O, puro harang lang yan eh. O, puro harang lang yan si Lacson. O, Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. May investigasyon bang ginagawa ito si Pinky Lacson? Wala naman. Puro lang naman. Ano? Proteksyon. Hindi investigasyon yung ginagawa nito si Pinky Lacson. Proteksyon. Pinoproteksyonan lang si ano. O, Dear Senate President Pinky Lacson, we understand that there are still additions or amendments to the draft committee report of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations on the issues of corruption. Basahin nyo na lang yan. O, merong addition daw. O, sa madaling salita, si Subiri, si JB Ejercito at saka si Win Gatchalian, binawi yung pirma. In this regard, the undersigned would like to withdraw our signatures to the earlier draft presented to us until a final committee report has been prepared and to give us more time to study the final committee report. So, hindi sila makapag-submit ng final committee report. Alam nyo kung bakit? Ha? Kasi kalokohan itong mga nakalagay dyan. Ang kakasuhan nila, si Chis Escudero, si Jinggoy, at saka si Villanueva, apaka-traidor nitong si Ping Lacson talaga. Ang karamihan, ang nagnanakaw na, ang mga kontraktor nasa Kamara, nasa lower house, mga congressman. Itunuturo na nga si Saldico, si Tambaluslos, at saka si Bongbong Marcos. Bakit ang gusto mong kasuhan yung mga kasamahan mo na mga senador? Pati yung dating senador na si Bong Revilla. Ang gago nitong si Pinky Lacson talaga. Parang bakla, no? I mean, traidor. Usually yan, nagtatanggulan, kayo magkakasama sa Senate. Yung iba magkakasama sa Congress, sa lower house, mga congressman. Ito si Pinky Lacson, wala. Talagang ilalaglag yung mga kapwa niya senador na wala namang kontrata, hindi naman nag-astang contractor, wala namang ghost projects, yun ang pilit idinadawit ng administrasyon, ng party nila Boying, etc. etc. Ito naman, si Lacson sang-ayon. Di ba? Wala ding paninindigan, bakla talaga eh. Hindi, sorry hindi ko sinasabi yung mga bakla, pero yan kasi, yan ang tawag dyan. Imbis na panindigan niya, teka muna, bakit puro mga senador ang gusto nyong kasuhan? Hindi yung congressman, dapat ganun nanindigan siya. Hindi na nga siya nanindigan, nagpapagamit pa siya. O ayan, binawi ang pirma. Malapit ka na. Kayong dalawa ni Tito Soto. Ha? Malapit na kayong dalawa ni Mal. Bumibingo na kayo. Ginagago nyo ang Senado. Ginagago ninyo ang Blue Ribbon. Binababoy nyo ang taong bayan. Ni investigasyon sa mga congressman. Wala. Mga investigasyon doon sa itinuturong mastermind. Wala. Tapos yung iba, ipakukulong nyo? Anong naknak ng kalokohan yan? Hindi mo kailangan maging grade 3 para malaman mong lokohan tong nangyayari. Di ba? Kaya mga senador, gumising-gising kayo. Tapos magrereklamo siya dun sa minority report na ginawa ni Amy tsaka ni Marcoleta. Yun naman ang talagang nangyari. Ang report na gustong gawin nito si Lacson, ilaglag yung mga kapwa niya senador. Di ba? Ito'y parang sulian ng kandila. Teka muna, huwag tayo dyan. Kayo mga senador, hindi ba kayo gagalaw? Uubusin kayo dyan. Maniwala kayo sa akin. Pag hindi pa kayo gumalaw, pag hindi nyo pa pinalitan si Tito Soto, uubusin kayo dyang senador. Ilan pa sa inyong gigipitin? Sa tingin nyo, pag nanatili si Tito Soto,
Maiimbestigahan talaga yung mastermind? Hindi nga. Sino ang naniniwala sa inyo? Tanungin ko kayo, sino nanonood dito na naniniwala pag inimbestigahan si Tito Soto, pag nagtuloy-tuloy na Senate President si Tito Soto at Blue Ribbon Chairman itong si Pinky Lacson, mapapalapit tayo sa mastermind. Baka kayong mga sikat na senador, kayong isusunod na gawing sacrificial lamb. Kayong susunod na fall guy. Ganyan ang ginagawa nila para kunwari meron silang natitiklop na big fish. Ang totoong big fish, buhaya. Yung buhaya doon na congressman. Yung buhaya doon sa Malacanang. O pagkatapos, halimbawa lang, makulong to si Cheese, papakulong nila si ano. Lumalabas pa rin yung baho ng Ghost Project. Kailangan nilang pagtakpan. Sino isusunod ituturo sa inyo? Si Villar. Si Loren dahil binubuko si Lebiste. Mga Cayetano dahil naninindigan ayon sa batas. Sino pa? Ano pa inaantay ninyo? May galaw-galaw naman. Lahat talaga kayo, babanatan kayo dyan sa Senado. Ito, tingnan po natin. Ito po bigyan natin ng komentaryo. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pinapakasuhan etong mga senador. Kaya nga naman, talagang natauhan. No? Natauhan at binawi yung pirma. Kaya nga po, gisingin na natin yung senador. This is the time. Gumalaw-galaw na sila. Ito, pag-usapan natin, itong sinasabi nating rigudon sa Senado. At ang umiingay na pangalan ay posibleng babae ang papalit. So, umingay, umalingaw-ngaw ang pangalan ni Loren Legarda dahil sa kadahilan ng mamaya pag-uusapan natin. Ma'am, tiko mambibig ni Senadora Loren Legarda nang tanungin kanina ukol sa mga usap-usapang maaaring magkaroon ng unang babaeng Senate President ng Senado ng Pilipinas. Unang babaeng Senate President ng Pilipinas. Anong masasabi ko? Abang-abang. Pinas kapag nagkaroon ng palitan ng lider. Ma'am, may sinasabi po na kayo daw yung magiging next na SP na babae po. Ano po Ako, Senate President. Naku, ito si Senate President Loren Legarda. masasabi niyo doon, ma'am? May meeting. May meeting Nang ako. pigain kung meron bang kumakausap sa kanya, ang sagot ng senadora. Ang daming kumakausap sa akin araw-araw. Pag-isip ko yung tira ko kasi nabasa ko yung news. So sa madaling salita, yung tinatanong na kinakausap daw si Loren Legarda na siya maging Senate President, yung mga rigo doon, hindi niya tinanggi, hindi niya rin inamin. Tanungin natin si Tito Soto. Madaming anong to eh. Ay, sorry. Address him with respect. Tanungin natin si Attorney Soto. Graduate from One Ball University Law School. Mira. Law school pala yung One Ball. Sige, pasok, attorney. Senate President Tito Soto, sinabing nakausap niya si Senadora Legarda at sinabi raw sa kanya na inalok na itong maging Senate President. Pero ayaw ng idetalye ng pinuno ng Senado ang napag-usapan nila. Ngayon, so sinabi ni Tito Soto, inalok daw si Loren Legarda maging Senate President. Si Loren Legarda hindi na amin. Si Mr. No, ay sorry naman. Sorry. Si Attorney Attorney Know It All. Tito Soto, alam niya, kinausap daw si Loren Legarda. Ang pinakamahalaga raw, Pinakamaganda, sinabi niya hindi siya interesado. Yan lang ang masasabi ko. Hindi raw interesado si Legarda. Pag napalitan ka, ako unang tatawa sa'yo. Buong vlog ko 1 oras, puro tawa lang ng tawa. Niloloko mo taong bayan. Wala kang alam? Ano, niloloko mo taong bayan? Wala kang alam?
O talagang wala siyang alam, loko-loko siya. Hindi mo alam? Nakakatawa ka, Tito Soto, hindi mo alam. May intel kayo, di ba? Si Attorney Know It All, hindi alam? Niloloko mo ba taong bayan? Hindi daw niya alam na ano. So sa madaling salita, si Tito Soto, ang sabi, hindi raw pumayag si Loren Legarda. Teka muna, may tanong ako. Tanong lang to ha. Hindi kaya si Loren Legarda ang lumapit? May pag-usapan natin. Hindi kaya si Loren Legarda ang lumapit sa minority para i-convincein sila na suportahan si Loren Legarda para siya maging Senate President. Mamaya pag-usapan natin yan. Tutuloy natin yan. Sa isang post, kinuligsan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang anyay malisyosong naratibo na nag-uugnay kay Senadora Legarda sa umano'y tangkang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ani Lacson, ang hakbang para mahikayat si Legarda sa pagpapalit ng liderato ay nabigo at ang mga nasa likod daw nito ay nagkakalat ng kasinungalingan na nagboluntaryo umano ng senadora para tulungan silang makakuha ng suporta. Sino nga ba ang pasimuno ng pagbabago ng liderato sa Senado? Minority. Nakas minority. Si Attorney Know It All. So, may kumakalat daw na si Loren Legarda ay lumapit sa minority para kumbinsihin sila na siya ay ano. Ang sabi na siya ay suportahan para palitan si Tito Soto bilang Senate President. Ang sabi naman ni Pinky Lacson, fake news. Hindi totoo. O sino daw ang kinukumbinsi ba ni Loren ang minority o ang minority ang kumukonvince kay Loren? 'Di ba? 'Yun ang usapin diyan. Ang sabi nila fake news, ang sabi ni Tito Soto minority ang kumausap kay Loren. Pero alam nyo, anong sa tingin nyo ang totoo? Ano sa tingin niyo? Lagay niyo sa comment section. Bago natin ituloy, lagay niyo sa comment section ha. Huwag niyo rin kalimutang i-like yung video at mag-subscribe. Mamaya sasabihin ko kung anong alam ko. Baka nakachamba. Sa kasalukuyan, 15 senador ang miyembro ng majority bloc. Yan, teka muna ha. Okay, pag-usapan natin dyan. 6, 12, 15. 9 sa kabila. Okay, ang kailangan lang 13. 9 ang minority para sila na maging majority at mapapalitan na nila itong Attorney Tuta na ito. Yung cancer na si Tito Soto at saka itong cancer na Ping Lacson ng Senado. So, 9 sila, kailangan lang may lumipat na 4, sila magiging 13 at magiging 11 itong majority. So, sino pwedeng lumipat dito? Si Win, hindi natin alam. Si Bam, malabo yan. Sip-sip yan. Kasi nanalo lang yan si Bam dahil kay Garcia. Di umano. So, magbabayad utang yan. Si Pia, pwede. 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 Kiko Pangilinan, malabo yan. So, may isa na tayong dilipat. Posible lang ha. Posibilidad. Kiko, malabo yan. Nagbabayad din ng utang. Hindi po ito nanalo sa election. Di umano. Nanalo to dahil kay Garcia. Di umano. So, magbabayad utang yan sa administrasyon. Risa, malabo lalo yan. Tanim witness daw to eh. Di umano. Alam naman natin karakas ni Risa. Baka sa bundok gusto niya. Lito Lapid, hindi natin alam. Si Lito Lapid naman kung saan ang Agos dyan lang yan. So, hayaan na natin yan. Loren Legarda, posible. Tandaan po natin, maraming humahabol dun sa anak niya. And she needs to stay in a powerful group. So, kung saan tingin niya may makaka-have advantage dyan yan. Of course, to protect her son. So, posible dalawa. JBLs ito, posible din yan, pero 50-50. Mark Villar at Camille Villar, ito po ang malaking bagay. Kasi tinatakot to. Sinasampahan ng kung ano-anong kaso. Kaya kailangan, tulungan nyo rin kami, kalampagin natin ang Villar. Ay, Villar! Huwag kayong duwag. Ganon. Lumipat kayo. Kasi kung lumipat yan, dalawang yan, Mark Villar at Camille Villar, 4 na. Hindi na mabababoy ang Senado.
Hindi na mabababoy ang Blue Ribbon investigation. Nagigets po nyo? 4 na yon. Raffy Tulfo, wala talaga yan. Raffy and Erwin, ito si Erwin, nagbabayad utang din yan kasi siyempre meron niyang kaso. Okay, alam naman natin yung citizenship niyan. Si Raffy, may ano to ayaw nito sa Duterte. So, alam na natin yan. Si Migs, 50-50, no? So, very important, meron tayong 4. Ang tanong kung maninindigan tong 2 bilyar. Andyan yun eh. Andyan ang ano niyan. Tuloy natin. Kabilang dyan si Legarda. Siyam naman ang miyembro ng minorya. Okay, ito naman yung minority. Ayan, solid yan. Okay? Ang sinasabi nga ni Tito Soto, may posible pang lumipat sa kanila. Sino lilipat sa inyo? Marcoleta? Asa ka pa, Tito Soto? Robin? Malabo yan. Cayetano? Malabo yan. Bato? Malabo yan. Bongo? Malabo yan. Si Jinggoy, tinakot kasi. Etong problema dyan. Si Jinggoy, si Joel Villanueva, at si Chis tinakot. Diba? Pinapakasuhan. Nagigets nyo na yung timing. Para, pag may lumipat na 4 na majority to minority, wala pa rin silang numero. Pag isa o 2 dito sa kinasuhan nila na bakla, na duwag, si Jinggoy, si Joel o si Chis, delikado. Naintindihan natin. Kaya nga kinasuhan na yan para pumanig sa kanila. And at the same time, pag natuloy yung impeachment ni BP Sara, meron ng, kumbaga may palakol na sa ulong nakaabang. Pag kayo ay pumanig-panig kay Sara, tutuluyan namin yung kaso. Ganyan po ang gawain ng gobyerno. Si Amy hindi na ito mabaliktad. Okay? But ako, tiwala ako kay Chis kasi nanindigan naman ito. Sinabi niya na eh. Sinabi niya na talagang si Tambaluslos involved. Sinabi niya, the name that cannot be mentioned, minention ni Chis. So, ibig sabihin, buo loob niyan. Hindi yan para umuro ngayon. Alam niya ni si Chis na nililigaw ang investigasyon. Alam ni Chis yan. No? Kaya, I don't think siya. Ito lang, tingnan natin si Joel Villanueva o si Jinggoy. Dito na magkakaalaman. Para maging mayorya, kailangang may magkakaanib ng di bababa sa 13 senador. Nang tanungin kahapon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ukol sa change of leadership, sinabi nitong hindi pa ngayon. Pero mayroon kumakausap sa mga senador, sir? No, we're in the minority. So of course, we want to be in the majority. Okay. Diba? That was never a secret. Diba? Sila, they were in the minority. Senator Cayetano, kailangan namin ng Cayetano as Senate President. Wala na talaga mangyayari. Chis, Cayetano, para mabalik sa Marcoletas as Blue Ribbon. O kung sino man. Yung abogado, yung hindi yung Senate President, graduate ng One Ball University. Naging noontime show yung inyo. Alam ko nanonood ka, sir. And I know you understand what I'm saying because we have the same language. Alam ko yung tayo mo sa Diyos. I think, ayaw kita pangunahan pero may responsibilidad ka to stand up. And I believe in you na nakikita mo kung anong nangyayaring kalokohan dyan sa Blue Ribbon. Senator, we really need you. Anyway. They got it to majority. But when they got there, everyone was happy, giving them a try. They have their victories, they have their faults. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan o yung 13 hindi present. Ang isa sa miyembro ng minorya ni Senador Robin Padilla, sinabing kung sakaling magkaroon ng pagnanais para sa pagbabago ng liderato, maaari raw ito sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. From the minority. Inshallah, God willing. Yung Pro bayan. but supportive of VP Sara. Of course. Pero pagdidiin ni Soto, Tama naman si at least ani si Robin doon. Pag ang nakaupong Senate President si Tito Soto at pumasok ang impeachment, tapos yan. We have a problem. We have a big problem. That's why sinisigaw ko, tulungan nyo ako, isigaw natin Cayetano. Kailangan mapalitan niya Senate President. Cayetano, kung sino man, si Chis ulit, abogado na nakatingin sa ebidensya. Yung susundan yung ebidensya. Hindi yung poprotektahan yung mastermind.
Pero pagka ganyan, tapos tayo pag si ano. Asahan nyo, hindi na pag na-impeach si BP Sara, hindi na makakatakbo yan sa 2028. And chances are, si Tito Soto magiging presidente natin. Kaya kayo. Kaya galaw-galaw. Convince natin, sigaw natin, palitan na ang Senate President. Pero pagdidiin ni Soto, buo ang majority block at katunayan, baka nga raw madagdagan pa sila. Ang buong majority namin na very solid. As a matter Pambihira, no? Ang confidence na itong mama na ito. Madadagdagan pa sila. Yun yung sinasabi ko kanina. Diba? Sino kaya ang tatraidor? Kung tama ang sinasabi ni Tito Soto, sino kaya magtatraidor? Hindi ko maintindihan kung sino eh. But, ewan ko, medyo iba yung nadidinig ko. Yun na lang, sabihin natin. Sana tama yung nadidinig ko. pa, baka mga dalawa sa mga hindi namin kasama dati, baka Ano, alam nyo kung bakit ganito ka confident to? Kasi alam niyang kakasuhan eh. Alam niyang kakasuhan ng Blue Ribbon. Si Pinky Lacson nandoon eh. Alam niyang kakasuhan yung 3 senador. So confident sila na isa doon babaligtad. Kasi takot sa kaso. Di ba? Alam mo ginawa nila dyan, si Bong Revilla, pinakulong. Chilling effect. Tapos isinunod tong 3 senador. So ibig sabihin nila, pinapakita, we are serious. Pag tinuloy namin tong kaso sa inyo, diretso kayo kulungan. Ganun yung ibig sabihin nito. Kaya nga, confident to na may lilipat kasi pag hindi lumipat sa majority, isa doon kay Jinggoy, kay Cheese, at saka kay Villanueva, tuloy ang kaso, susunod sila kay Bong Revilla. Nakita nyo yung play? Ganyan po ang galawan nitong mga ito. Pero titingnan natin ha. Ako naniniwala, pagdasal natin, may awa ang Diyos. Tatandaan po natin, nangingibabaw pa rin ng Diyos. Ipagdasal natin, ma-expose yung mga totoong magnanakaw, ma-expose yung mga totoong nagtatakip sa mga magnanakaw. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindig ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan,
ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.